Ako si Maria at ito ang aking kwento. Chocolate, hindi kagad ako makakabalik dyan. So bahala ka na muna. Willing niya sa kaibigan ang tawagan niya to. At samahan mo si Nanay Alona sa bahay. Tama na munang mga lalaki. Sister naman, reklamo ng bakla sa kabilang linya. Sige na at lobat ng sal ko. Paalam niya rito. Bye! Inoff niya ang cellular phone na tumarap sa kaibigang si Beth. Laida, mukhang mahirapan kang bawiin ang dati niyong lupa. Balita ko'y gagawin yung commercial site ni Ross. Ani ni Beth. Commercial site? Hindi pwede yun, aniya. Ngunit wala siyang magawa, lalo't ang mga papeles ng lupa'y hindi pa niya nababawi at nanatili sa mga kamay ni Doña Ana Villalago. Noong nakulong ang Kuya Ruben niya, dahil sa bintang ni Doña Ana na magnanakaw ang kapatid niya, ay natake ang nanay niya at namatay. Matapos ang ilang linggo ay nabalitaan na lang niya na tumakas ang Kuya Ruben niya mula sa kulungan at iniwan siyang nag-iisa sa Santo Niño. Mula noon na hindi na sila nagkitang magkapatid. At wala na rin siyang naging balita tungkol sa Kuya Ruben niya. 14 siya noon at wala sa isipan ng lisanin ng bayan nila. Ngunit napilitan siya nang palayasin siya ni Doña Ana sa kanilang bahay at sabihing pag-aari na nitong lupa nila. Wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak. Napakabata pa niya noon at walang susulingan. May kapitbahay sila na isinama siya sa Maynila at tinulungang makapasok na manlilip sa patahian ni Nana Sela. Doon na rin niya nakilala si Nanay Alona at naging kaibigan. Hindi niya alam kung buhay pa ang Kuya Ruben niya. Ang sabi noon ng mga kapitbahay nila ay maaari daw na nasalvage ng kapatid niya dahil sa ginawa nitong pagtakas. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Nang magsimulang umangat ang buhay niya ay pinahanap at pinanawagan niya ang kapatid. Ngunit wala ni isang balitang nakalap tungkol dito hanggang sa mawalan na siya ng pag-asang makita pa to. Dahil doon ay lalong tumindi at dagdagan ang galit niya sa mga Villalago, kay Doña Ana at sa pamilya nito. Ipinangako niya sa sariling babalik siya at gagantihan ng mga ito. Ngunit hindi pala ganun kadali ang lahat. Paano siya makakapaghiganti kung ganoong mayaman at makapangyarihan pa rin ang mga Villalago? Paano niya pababagsakin ang mata pobreng Donya? Laida, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Beth nang hindi na siya kumibo. Natulala ka na riyan? Wala, nagugutom lang siguro ako. Aniya, halikang kumain at nakapagluto na ako sa bahay. Ani Beth nang umiti sa kanya. Muli niyang pinuntahan ang dati nilang lugar. Natigil ang pinasisimulang pagpapagawa rito. Mainam naman, naisalob niya bago bumaba ng kotse. Napabuntong hininga siya ng titigan ng dating kinatatayuan ng munti nilang dampa. Naalala niyang tatay at nanay niya at ang Kuya Ruben niya. Kahit wala silang pera noon ay masaya sila. Mabait at responsable ang tatay niya. Tay, ang sabi ng mga kalaro ko, hindi mo naman daw anak si kuya. Inosenteng tanong niya noon sa ama. Anak, wag mo sabihin yan. Hinimas nitong ulo niya. Anak ko ang Kuya Ruben mo at pareho kong mahal. Tay, ang Kuya Ruben niya na lumapit sa kanila, umiiyak ito. Sinira ng mga kalaro kong laruan ko. Sumbong na ito na pinakitang laro ang jeep na binili ng tatay niya noong magpiesta sa kabilang bayan. Musikero sa banda ang tatay niya. Halika't gawin natin, anang tatay niya sa Kuya Ruben niya. Huwag ka nang umiyak, Ruben. Lalaki ka't kailangang matapang at matatag. Dahil pagdating ng araw, ikaw magtatanggol sa kapatid mo si Laida. Opo, itay. Humihikbing sagot ni Ruben na yumakap sa tatay niya. Malapit ka nang maging binata, natatawang sabi ng tatay nila. Hindi niya alam na yun na pala ang huling pagkakataon na makakapiling nila ang tatay niya. Na-aksidente ang bus na sinasakyan nito kasama ng ibang musikero nang pupunta ng mga ito sa ibang bayan na may piyesta. Magandang lugar na to. Ani Ross na hindi niya namalayan na naroroon na rin pala. Lumingon si Laida. Mabuti na lamang at may suot siyang sunglasses kaya hindi nito nakitang pamumula ng mga mata niya dahil sa pagbabalik ng alaala. Kaya ba pinag-interesan mo? Singhal niya rito. This is my property. At kung may nagkaka-interest man, ikaw yun. Sagot ni Ross. Tinapunan niya ng matalim na tingin ang lalaki at lumakad paalis. Ngunit pinigilan siya nito sa braso. Laida, you're beautiful and I admit that I like you. Anito na may kislap ang mga mata. And I don't like you. Sagot niya na ipiniksi ang braso dahil pakaramdam niya ay napapaso siya sa hawak nito. I'll make you mine. Anito na tinitigan siya sa muka. And I know you will like me too. Buong tiwalang sabi nito, tumaas ang kilay niya at sarkastikong ngumiti.
You're so conceited, chauvinist pig. Ani at mabilis na tinilikuran ng lalaki at sumakay sa kotse. Muli alikabok ang iniwan niya rito, napatiimbag ang si Ross. Lalo siyang na-challenge sa babaeng ito. Mainit ang ulong ni Lisa nito ang lugar na yon. Ross, sweetheart, sinalubong siya ni Dorcas, isa sa mga unofficial girlfriends niya at commercial model sa TV at print ads. Hinalikan siya nito sa mga labi. Wala sa mood na pumasok siya sa loob ng malaking bahay at dumiretso sa bar. Nagsalin ng alak sa kupita. Dala pa rin niya hanggang bahay ang init ng ulo dahil sa nangyari. Why are you here, Dorcas? Tanong niya matapos lumagok ng alak. Sweetheart, aren't you happy to see me? Anito na yumakap sa kanya. Dorcas, you have to go back to Manila. Niya sa babae. You know you can't stay here. But sweetheart, hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag narito ako sa rancho ay hindi ako pwedeng abalahin? Niya at muling nagsalin ng alak sa kupita. Sweetheart naman, ani Dorcas na hinalikan siyang muli sa labi. Nakaramdam ng inis si Ross. I'm not in the mood, Dorcas. At alam mong hindi ako nagdadala ng babae rito sa villa. Naritong mama't nirespeto ko siya. Then let's go back to Manila, lambing ni Dorcas. Marami akong dapat na asikasuhin dito. Inalis niyang pagkakayakap sa kanya ng babae. Mauna kang bumalik doon. Okay, ani Dorcas na alam na wala itong magagawa kung hindi sumunod kay Ross. But it's late at ayokong gabihin sa biyahe. Kung ayaw mo akong dito magstay, samahan mo na lang ako mag-check-in sa hotel or kahit saang ina pwede. Walang nagawa si Ross kung hindi ang sama ng babae. Isa pa'y matagal na rin silang hindi nagkakasarilinan at may pangangailangan din siya bilang lalaki. Sa kotse ni Dorcas sila sumakay at nagtungo sa lodge na malapit sa highway. Samantala, napataas ng kilay ni Lyda na hindi sinasadyang makita niya isang kotse na papasok sa lodge. At hindi siya maaring magkamali, si Ross Violago iyon na may kasamang babae. Hindi niya alam kung anong damdamin ang nadama niya, ngunit binaliwala niya yon. Oh Ross, ani Dorcas habang makayakap sila sa ibabaw ng kamat parehong hubad. Napapikit si Ross. Hindi niya alam kung bakit ang mukha ni Lyda Enriquez ang nakita niya sa halip na ang katalik. Mabilis siyang napatay at nagtatakang napasunod si Dorcas. Wala itong pakialam kung wala ni isang damit na suot. Anong nangyayari sa'yo, Ross? Tanong nito na nakakunot ang noo, nilapitan ng binata. Kanina pa ako naninibago sa'yo. Hindi ka naman dating ganyan. I'm just tired and not in the mood right now. Pagkakaila niya na hinilang tuwalya at tinapis sa kahubdan. Ross, I miss you, ani Dorcas na hindi pinansin ang sinabi niya at niyakap ang sarili sa lalaki. Ako magpapaligaya sa'yo. Hinalikan siya sa dibdib at tinutudyo ng dila nitong kanyang pusod. Napapikit si Ross ng halik na yon ay bumabapat nang maramdaman niya ang pagkalaglag ng tuwalya sa kanyang paanan. Magaling magpaligaya si Dorcas. Sa lahat ng mga babaeng napalapit sa kanya ay ito ang pinaka-agresibo pagdating sa kama. Tila ito walang inibisyong sa katawan. Chauvinist pig, tila nakikita niya sa balintataw si Lyda na mayabang na nakatingin sa kanya. Aniya na tila nilalagnat sa ginagawa ng katalik at pilit niyang inalis sa isipan ng maganda, ngunit mata rin ang mukha ni Lyda Enriquez. Nakahiga na siya at mahimbing nang natutulog sa tabi niya si Dorcas matapos ang mainit na sandali. Ganun man ay nanatili siyang gising. Laman ng isip si Lyda at hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit ganun ang epekto sa kanya ng babae. Nakakailang stick na ng sigarilyo si Lyda, ngunit hindi pa rin siya dalawin ng antok. Naisip niya ang mayabang na lalaking iyon na nakita niyang may kasamang babae na pumasok sa lodge kanina. Hindi siya tanga para hindi malaman kung anong gagawin ni Ross at ng babaeng iyon sa lodge at maaring sa sandaling iyon. Bakit ba ginugulo ng Ross na yun ang isip ko? Ano ngayon kung may kasama siyang babae sa mga sandaling ito? Aniya sa sarili. Marahil kaya ito nagpapakita ng interes sa akin ay dahil na-challenge lang at gusto siyang maikama. Pwes mabibigo siya. Bakit hindi ko yun naisip? Nasabi niya sa sarili, maya-maya. Tama, tila yun isang kislap sa dilim na nagpaliwanag sa kanyang isip. Mayaman at makapangyarihan pa rin si Doña Ana. Kahit may pera na rin siya, hindi siya ganun kadaling makaganti dito. Hindi niya masasaktan si Doña Ana, pero ano bang higit na makakasakit sa isang ina? Kung hindi ang kabiguan at kahihiyang matatanggap ng isang anak. Napangiti si Lyda. You're brilliant, Lyda. Aniyang pinuri ang sarili. Nandyan lang palang pagkakataon ay muntik mo nang palagpasin. Si Ross Violago ay pwedeng-pwede niyang magamit laban kay Doña Ana at hindi pa siya may harapang bawiin ang lupa nila. Paiibigin niyang lalaki. Bakit nga ba hindi? Naisip niya at idinuldul ang sigarilyo sa ashtray.
Isang balak ang nabuo sa kanyang isipan. Iho, bakit hindi mo patuloy ang balak mo sa lupang iyon? Ani Doña Ana sa anak habang magkaharap silang nanananghalian. Nagdadalawang isip na ako. Sagot niya sa ina. Nagdadalawang isip? Akala ko ba idea lang lugar na yun para sa binabalak mo? Saka na lang ma. Ani Ros na nagpunas ng bibig. Besides, madami pa naman akong dapat asikasuhin dito sa radyo. Bahala ka, anang matanda. But that Enriquez girl, I hope hindi siyang dahilan ng pagbabago ng plano mo para sa lupang iyon. Well, nangiti si Rosa sinabi ng ina. Well, what iho? Umarkong kilay nito. Mukhang may naaamoy ako na hindi maganda. Ma, that woman is a tigress. Nakangiting sabi ni Ros. Pakaramdam ko ay gustong-gusto kong kagatin sa tuwing magkakaharap kami. Don't tell me na na-challenge ka. Ani Doña Ana na binabang hawak na kubyertos. Sort of. Diyan ako natatakot kapag babaeng involved. Walang kangiting-ngiting sabi ng matanda. Alam ko may dahilan kung bakit nagbalik ang babaeng yun dito sa Santo Niño. At iba ang kutob ko. Don't worry ma, ani Ros nang makainom ay tumayo na tinapik sa balikat ang ina. Kahit na anong bangis niya, mapapaamo ko rin siya. Rosauro! Anang mama niya na hindi nagustuhan ng sinabi niya. Ngunit tumalik lang siya sa pisngi nito at lumabas na. Buo ng plano ni Laida, inihinto niyang kotse sa lugar kung saan alam niyang madaraanan siya ni Ros Villalago. At saka sadyang binutas ang goma sa unahan. Naka-walking shorts lang siya at simpleng t-shirt na nakatakin sa shorts niya. Nagmukha siyang bata at presko sa ganong kasuutan. Hindi siya nagkamali, ilang sandali pa'y nakita na niyang paparating ang pajero ni Ros. Nagkunwa siyang kinukuha sa compartment ng kotseng reserbang gulong. Huminto ang sasakyan ng lalaki at bumaba ito. Gusto yata niyang matulala nang makitang gwapong lalaki na nakapantalong maong, nahapit at t-shirt na nakabakat ang maganda nitong katawan. What a hunk! Naisalog niya at pinilit na iiwas ang mga mata. Well, anito habang lumalapit sa kanya. It seems that you need my help. Nakangiting tinanggal nitong suot na shades. Yes, I need help right now, but not from you. Mataring niyang sagot, umangat ang kilay nito. Paano mo papalitan ng gulong? Marunong ka ba? I can manage. Ani niya na hirap na ibinaba ang reserbang gulong. Pilitin mo kong tulungan, dasal niya. I am a good Samaritan at kahit tinarayan mo ko kaagad, I'll help you anyway. Napahinga siya ng malalim. Ano pa nga bang magagawa ko? Humalukip-kip siya at kunway inirapan ng binata. Hindi pinansin ang paghihirap niya. Ngunit hindi nakatakas sa paningin niya ang pagsulyap nito sa kanyang maputi at makinis na mga hita. Tumayo siya sa tabi ng ginagawa nito at sumandal sa kotse. Kunway pinapanood niya ang ginagawa ng lalaki. Alam niyang madidistract ito lalo't halos katabi na nitong kanyang mga hita. Tapos na, anito. Tumayo at pinunasan ng kamay na nadumihan. Inilagay na nitong gulong na may butas sa compartment ng kotse. Sa unang pagkakataon ay nginitian niya ng matamis si Ros. Thank you sa tulong, Ania. It's okay, ngumiti rin ito sa kanya. Does that mean we can at least be friends? Nilahad nitong kamay sa kanya. Yun ang hinihintay niyang pagkakataon. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Salamat sa tulong mo at siguro'y maaari kitang tanggapin bilang kaibigan. Ani at hindi inaalis ang ngiti sa mga labi. Siguro naman ay pwede mo na rin tanggapin ang imbitasyon ko noon pa sa'yo. Well, pero walang magandang restaurant dito sa Santo Niño. Ania, you're right. Pero sa bahay pwede ako makapaghanda ng hapunan. Ani ni Ros. Natigilan siya, ngunit kagad din nakabawi. Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta sa bahay ko and I'll cook dinner? Parang token of gratitude ko sa tulong mo, Ania. Hindi ko tatanggihan ang alok mong yan. Dapat lang, naisalob niya. I'll give you my address. At kumuway pa siya sa lalaki bago sumakay sa kotse. Nakita niya sa side mirror na nakasunod pa rin ang tingin ni Ros sa papalayong sasakyan niya. Hindi kaya nakahalata ito? Ang kaagad na pumasok sa isip niya, nagkibit siya ng mga balikat. Ang importante ay pumasok sa bitang niyang lalaki. Ibig mo sabihin ay dito maghahaponan si Ros Villalago? Takang sabi ni Beth sa kanya, nakatulong niya sa paghahanda ng hapunan. Yup, Ania. Hindi ko yata gusto ang bigla mong pagpait kay Ros. Ani Beth na tumingin sa kanya, halos abot langit ang galit mo sa mga Villalago. What's wrong kung maging close ako kay Ros? After all, kapatid siya ng Kuya Ruben ko. Kapatid ng Kuya Ruben mo? Pero hindi kayo magkaano-ano. At kahit hindi mo sabihin, alam ko may binabala ka, Laida. Ani Beth na nagpunas ng mga kamay. Hindi siya kumibo.
Magkaibigan na tayo mula pa noong mga bata, Laida. Alam kong sakit na dinulot sa'yo na nakaraan. Pero baka maging problema mo lang sa bandang huli ang gagawing pakikipaglapit kay Ross Villago. Nasa tinig nitong pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Beth. Ngumiti siya sa kaibigan. Hindi ako makakarating kung saan ako naroon ngayon kung hindi ko alam kung paano makipaglaro. Aniya. Maong na pants at polo shirt ang suot ni Ross nang dumating. Siniguro naman ni Laida na maganda ang kasuotan niya. Akala ko hindi ka na darating. Bakit ko gagawin yun? Anito tumayo para iabot sa kanya ang bote ng champagne na kaagad niyang kinuha. Hindi nga ba't gusto kong makasalo ka? Nginitian niya lang ito. Ilang sandali pa'y magkaharap na silang kumakain ni Ross. Tingin niya ay ganado ito sa pagkain at nagustuhan ang mga inihanda nila ni Beth. Hindi ko alam na marunong at masarap ka palang magluto. Komento nito. Actually, tinulungan ako ng kaibigan ko sa kabila. Inabot niya ang bote ng champagne na nakapatong sa mesa upang buksan. When are you going back to Manila? Tanong ni Ross. Kapag natapos ko ng lahat ng plano ko, aniya sa sarili. Marahan siyang tumawa. I'm here on a vacation. Alam mo naman, puro pressure sa Manila. Gusto ko na munang makawala. Kung sa bagay, nagkibit balikat ito. Ako nga, mas madalas akong naririto sa Santo Niño. Nagsalin ito ng alak sa 2 baso at nakangiting inabot sa kanya ang isa. Thanks, aniya. To our friendship, ani Ross na itinaas ang baso. Nakangiting nakipag-toast siya sa lalaki. Kung gusto mo ililibot kita sa buong rancho, imbita nito kay Laida na hindi tinanggihan ng dalaga. Okay lang ba sa'yo? Kunwari alanganin niyang tanong. It's my pleasure. Kailan? Bukas. At muling tinaas ni Ross ang baso. Guwapo talagang anak ni Doña Ana. Ani Beth na nilapitan siya nang makaalis ang bisita. Tinatanaw pa niya ang palayo nitong sasakyan. Lumingon siya sa kaibigan. Laida, natatakot ako para sa'yo. Ngumiti siya. Nagsisimula pa lang ako, Beth. Ani at tumakbang papasok sa bahay. Nasundan na lamang siya ng tingin ng kaibigan. Binalak niyang magtagal sa higaan kung hindi lang niya naalalang. Susundin siya ni Ross sa araw na yon para sa gagawin nilang paglilibot sa buong rancho. Paano hindi siya pinatulog sa kakaisip ng dapat gawin? Maong na pantalon at polo shirt ang suot niya. Ready? Tanong ni Ross nang sunduin siya. Halos magkapareho sila ng outfit. Ikaw na lang ang hinihintay ko, natatawa niyang sabi. At pumasok na sa nakabukas na pinto ng sasakyan nito. Pagdating sa rancho ay nagpakuha ng 2 kabayo si Ross. Mabuti na lang at natutunan niyang sumakay sa kabayo. Napakalaki at malawak ang ranchong pag-aari ng mga Villago sa panig na yun na Santo Niño. Noong bata pa siya ay pangarap na niyang mapasok ang lugar na yon. Ngunit alam niyang imposible at ngayon nandun siya, tinatanaw ang magandang kapaligiran na dati sa pangarap lamang niya nararating. Saan ka natutong mga bayo? Tanong ni Ross habang marahan tumatakbo ang kabayo nila. Magkaagapay lamang sila. Kapag nagpupunta ako sa Baguio o sa Tagaytay, sagot niya ng mga matay umiikot sa buong kapaligiran. With someone special? Tanong ni Ross. Napatingin siya sa lalaki. Lahat na naging mga lakad ko'y puro business. Ngayon lang ako lumakad talaga para magbakasyon. Sagot niya. I am just wondering, bakit sa ganda at pagiging matagumpay mo sa larangang pinasok mo, ay wala kayatang someone special? Muli siyang bumaling dito. Yan din yata ang gusto kong itanong sa'yo. Marahang tumawa si Ross. Well, hindi ka makasagot dahil sa dami ng someone special sa buhay mo. Marahan din siyang tumawa. Anyway, ibubuhos kong oras at isip ko sa trabaho. Para sa akin mahalaga ang oras. Marami akong pangarap noon. Mahirap lang kami. Tumingin siya sa malayo. At ayoko nang maranasan yon dahil nagiging kawawa ka lang kapag mahirap. Natigilan siya sa tinutumbok ng salita niya. Bigla siyang tumawa. Nagiging emotional na naman ako. Nakakaintindi ang ngiting binibigay ng binata sa kanya. At pagkuway bumaling ito sa malawak na lupain. Wala ka na bang balita tungkol kay Ruben? Tanong nito na ikinagulat niya. Mula nang ipakulong siya ng mama mo at tumakas ay hindi ko na alam kung anong nangyari kay kuya. Aniya na namuo kaagad ang luha sa mga mata. Nakakunot ang noong lumingon sa kanya si Ross. Ipinakulong? Nagtatakang tanong nito. Halika doon. Gusto kong tingnan ng buong paligid. Nakakalibang. Gusto niyang maiba ang usapan. Ayaw niyang mahalata ng lalaking galit na nadarama niya. Mabilis na pinatakbo niya ang kabayo at sumunod dito sa kanya. Matapos nilang malibot ang rancho ay nag-aya si Ross ng malaking bahay. Ngunit mabilis na tinanggihan niya ang panyaya nito. Sorry Ross, pero kailangan kong umuwi dahil may hinihintay akong tawag mula sa Manila.
Tanggi niya sa paraang hindi to makakahalata. Hindi ko dalang cellphone ko. Ngumiti at inahatid na rin siya sa bahay. Thank you. Ani yan na makababa ng sasakyan. And thanks for your company too. Sagot nito at kagad na rin nagpaalam sa kanya. Isang makahulog ang ngiti ang pinakawalan niya nang papalayo ng sasakyan nito. Hindi lamang yun ang pagkikita nila ni Ross Villago. Nasundan pa yun. Hindi tinago ng lalaki interes nito sa kanya na kunway hindi niya nahahalata. Mabait at gentleman ang lalaki. Bukod pa sa masaya itong kasama. Madalas ay nasa bahay niya to. Check, ani yan ang makain ng queen nito. Wala talaga akong panama sa'yo pagdating sa chess. Sukol sabi ni Ross na sumandal sa sofa. Mabuti naman at inamin mo rin. Dati kasing tinatalo ko si Eugene Torre. Pagyayabang nito. Kaso nawalan ako ng practice. Ang hangin, natatawa niya sabi. Sabay balibag na true pillow sa lalaki. Magmerienda na muna kayo. Nakangiting sabi ni Beth na may dalang tray. Kumakain ba kayo ng ginataang mais? Oo, sabay nilang sagot at pagkuway nagkatawanan. Halos araw-araw ay pinupuntahan siya ni Ross sa bahay. Kung hindi sila naglilibot ay nasa bahay sila. Naglalaro ng chess o hindi kayo nag-scrabble. Lihim na natutuwa si Lyda sa pagkakalapit nilang iyon ng lalaki. Ang lahat ay umaayon sa plano niya at nakikinikinita na niya. Ang araw na magkakaharap sila ni Doña Ana. Hindi ko gustong ginagawa mong pagdadala sa babaeng iyon sa Rancho Rosauro. Ani Doña Ana nang puntahan sa silidang anak. Bakit mama? Kailan pa nagkaroon ng batas na bawal ako magdala ng bisita sa rancho? You can bring as many of your friends here, iho, but not that Enrica's girl. Ani ng mama niya. Hanggang ngayon ba ma, may galit ka pa rin sa pamilya ni Aling Azon? Ani Ross nang tinutukoy ang nanay ni Nalayda at Ruben. Kailan man hindi maalis ang galit ko sa babaeng yun. Tiimbag ang nasagot ni Doña Ana, hinablot ni Ross ang tuwalya. Sapat upang ipakulong niyo ang kapatid kong si Ruben. Tumingin siya sa ina. Anong mga kasinungalingan na sinabi sa'yo ng babaeng yun? Galit na sabi ng matanda. Kasinungalingan nga ba mama? Tanong ni Ross na tinalikuran ng ina tinango ang banyo. Walang nagawa si Doña Ana kung hindi ang lumabas ng silid ng anak. Kailangan niya harapin ang babaeng iyon bago pati ang pagsasama nilang mag-ina ay masira. Nasaan na si Rina? Matapos makipaghiwalay sa asawa niya, tanong niya kay Ross minsang nagpiknik sila, malapit sa burol. Yun ang lugar na paborito nilang paglaruan ng kapatid noong maliit pa sila. Nasa Australia siya ngayon. Ani Ross na binuksan ng soft drink at inabot sa kanya. Wala ba siyang balak umuwi? Tanong muli niya. Hindi sila magkasundo ng mama, ani Ross. Lagi kasing pinapakialaman ng mama ang gusto niya. Ikaw, hindi ka ba pinapakialaman ng mama mo? Interesadong tanong pa rin niya. Yan na yatang hindi naialis ng mama sa sarili, natawa si Ross. Masyado siyang protective sa amin at naintindihan ko naman na mahal lang niya kami ni Rina. Pero wala siyang magagawa kung minsan sa tigas ng ulo ko. You mean, binibaby ka pa rin ng mama mo? Napalakas ang tawa ni Ross. I'm 32 at hindi na baby. Ako na nang baby. Pabirong sagot nito. Namula si Lyda pero hindi siya nagpahalatang naapektuhan sa sinabi nito. Mabutit hindi ka pa nag-aasawa, tanong niyang muli habang nilalabas ang mga baon nila. Wala pang makahuli. And besides, ayoko pang magpahuli, biro nito. At saka wala akong paniwala sa kasal. Natigilan si Lyda at napatingin dito. Lahat ng babae laruan lang sayo? Gusto niyang itanong, ngunit pinigil niya sarili. Wala siyang pakialam kung anong tingin nito sa babae. Ang importante ay mahulog ang loob nito sa kanya. Wala ka bang balak na magkaanak? Siguro kung hindi ako maingat noon may anak na ako, sagot nito. Madali lang naman ang anak. Teka, nakakahalata na ako. Bakit pa niyan tanong mo sa akin? Baka mamaya ichismis mo pa ako. Ang kapal mo, hindi ako chismosa. Ani at kinurot ito. Ngunit hinuli nitong kamay niya tinawakan, nagtama ang kanilang mga mata. Dumakuang si Ross para gawaran siya ng halik sa labi, ngunit mabilis siyang umiwas. Hindi pa dapat, anang isip niya. Kumain na tayo, ani at hinilang kamay. Makahulugang umiti sa kanya si Ross. Hindi niya malaman kung bakit ganoon kalakas ang kabog ng kanyang dibdib.